At sa video naman natin na to ay pag-uusapan natin ang aking 1-year ownership review dito sa ating motor na Fortress 160. So mahigit isang taon ko nang kasama itong si Fortress 160, and as of this recording ay nasa, let's see, ay nasa 10,857 km odo na si Fortress 160 natin, guys. Alright, and sana guys tapusin nyo tong video kasi pag-uusapan natin at i-share ko sa inyo all the goods and the bads experience ko dito sa ating Fortress 160. So tara. Isang mabilisang backstory lang tayo, guys. Nilabas ko nga pala tong si Fortress 160 last year noong October 17, 2024 to be exact, doon sa Bristol, San Fernando, Pampanga. And bilang regalo ko na din sa sarili ko kasi birthday ko noong October 15. Yun. And that is when the journey begins. So sa loob ng mahigit isang taon kong kasama itong si Fortress 160 ay syempre meron tayong mga bagay na nagustuhan at hindi nagustuhan dito sa ating motor. So, unahin na natin yung mga bagay na nagustuhan ko dito kay Fortress 160. Unang-una ay yung comfortability na binibigay ni Fortress 160. Una, dahil sa upuan niya na sobrang malapad and sobrang lambot. Kahit si OBR natin pag nakaangka siya dito ay komportable siya. And enjoy niya yung view kasi nakataas siya medyo naka-elevate yung OBR natin dito. So enjoy siya. And yung riding position niya na naka-upright, yan, kung makikita nyo ay relax na relax yung ating mga kamay at braso. Hindi naiipit yung ating kilikili. And yan, nakakabawas fatigue and ngawit, lalo na sa mga long rides. So ayun. Sa handling naman nitong Fortress 160 ay hindi naman siya mahirap iliko. Hindi siya alanganin sa mga kurbada. At madali rin namang isingit-singit sa mga traffic kahit na medyo may kalaparan itong ating motor. Siyempre okay naman siya for city driving, matulin na din. Hindi ka na mabibitin sa mga overtake. And sa mga lubak ay okay din naman, pumapalag din naman yung kanyang suspension. Pero syempre wag tayong mag-expect na good yung performance niya sa lubak kasi medyo mababa yung ground clearance niya. So possible talaga na sumayad. Next is the fuel efficiency ng ating motor. Kung matatandaan nyo, inuwi ko tong ating Fortress 160 sa isa kong video na 3 bar siya. Galing ako dito sa Clark, Pampanga, inuwi ko siya ng Nueva Ecija. Tapos hindi ako natuyan ng 3 bar lang ang gamit, guys. Nakauwi ako ng Nueva Ecija. So masasabi ko na sobrang tipid nitong ating Fortress 160. And as of this recording, meron akong reading dito sa panel gauge na 2.5 liter per 100 km. So kung i-reverse engineering mo siya ng computation, yun ay nasa 40 km per liter. Pero dati, bago ako magpalit ng bola, and by the way guys, nagpalit na nga pala ako ng flyball. So panoorin nyo na lang yung video ko dito. So before ako nagpalit ng flyball ay naglalaro yung aking fuel consumption sa 2.3
hanggang 2.5 liter per 100 kilometer. Tapos nung yun nga, nagpalit ako ng flyball, ay nagstay put na siya sa 2.5 liter per 100 kilometer. After ng fuel efficiency, syempre sunod na natin yung maintenance nitong ating motor. So napakadali lang naman i-maintain nitong Fortis 160, dahil ito ay isang scooter, ay change oil lang and gear oil ang maintenance. So hindi ka naman gagastos ng ganun kalaki para sa langis. So siguro ang pinakamahal na mabibili mo ng langis ay 500 pesos plus the gear oil. So ako nag-change oil ako kada 2,500 kilometer and 3,000 kilometer odo. So doon lang naglalaro yung change oil ko, guys. And syempre palinis na rin ng panggilid. Palinis ng CVT kapag nararamdaman ko na yung dragging niya. So yun lang naman, basic maintenance ng ganitong motor. Hindi rin ganun kabigat sa bulsa, kaya ayos na ayos din. At syempre guys, hindi mawawala sa ating listahan yung pagiging pogi factor ng ating Fortis 160. Kung makikita nyo naman, ay very unique, very futuristic ang design na ginawa nila dito sa ating Fortis 160. So pinaka nagustuhan ko talaga dito yung design niya sa harap na sobrang aggressive. Lalo na yung mata ng headlight ay sobrang sungit, guys. Yan, oh. So very minimal pa lang naman ang mga accessories na naikabit ko dito sa ating Fortis 160. So siguro gawa na lang natin yan na video sa ibang panahon pag nadagdagan na yung mga accessories ko dito sa ating Fortis 160. Mas marami pa, guys, yung dumi at putek dito sa ating motor. Tsaka syempre hindi mawawala yung kalmot ng pusa. And the build quality is nice. Hindi man naman masasabi na chipipay yung mga materyales na ikinabit dito sa motor. Very premium looking, and sa tingin ko naman ay matibay. So aabot naman siguro to ng mga 10 taon. Yan. And syempre panghuli na pinaka nagustuhan ko dito sa ating Fortis 160 ay yung panel gauge nya na naka TFT, na very informative, very bright. Kahit sobrang liwanag, syempre kitang kita mo yan dahil naka TFT display na nga siya. O makikita mo rin dyan yung mga errors ng motor. Tapos makikita mo rin kung malambot yung gulong or kulang sa hangin yung ating mga gulong. Yeah. So napaka nice niyan yung ating funnel gauge. Wala namang perpektong motor, guys. So katulad ng ibang motor, meron din akong nakitang mga weird na bagay dito sa ating Fortis 160, mga flaws, and syempre meron din akong mga bad experience na i-share. Isa nga, guys, sa bad experience ko dito sa motor ay nandito sa side pocket natin or sa may side compartment. Kung napanood nyo yung mga unang video ko, ay madalas bumubukas itong compartment natin dito kapag nadadaan sa lubak at nakakaldag. By the way, guys, meron nga palang charging port dito sa loob ng ating side compartment dito sa kaliwa. So meron siyang
Type A and Type C na saksakan. So kung ano man yung gamit yung charging cable ay pwede na dito sa ating Fortis 160. Very annoying kasi siya guys sa biyahe, lalo na kung nasa rektahan ka tapos bigla kang makakaldag ng konti, bubuka siya. So nakaka-distract siya guys, kaya isa yan sa mga bad experience ko dito sa motor. Pero ngayon ay naayos ko naman na siya. So pinalitan ko lang yung latch lock. So ngayon okay na siya, hindi na siya bumubuka. So panoorin nyo na lang yung video ko dito kung paano ko siya inayos. Sunod ko na guys itong fuel cap natin na hanggang ngayon ay nag-i-stack up pa rin. So alam ko hindi lang ako yung naka-experience nitong nag-i-stack up yung fuel cap. Tsaka yan nga yung bumubukas itong side packet natin. So pakita ko sa inyo. So, yan. Pindutin ko yung fuel. So yan, hindi siya nabukas agad. Yan. So medyo umaangat na nga siya pero hindi siya nagbubukas ng tuluyan. So ang technique dito, yung iba ay sinusundot ng card na kung ano-ano. So ganun din ginagawa ko dati. And ayun, nagkaroon na rin ng mga gas-gas dito. So turo ko sa inyo yung isang technique. So kung napindot nyo na yung fuel dito and hindi siya umangat, so tagtagin nyo lang dito. So yan. So makita nyo, nagkabit na rin ako ng isang ejector dito. So hindi pa rin nakatulong. So yun din, isa rin tong nakakabuset, lalo na pag nasa gas station ka. So imbis na nakaupo ka na lang habang nagpapagas ka, kailangan ko pang bumaba para pupukin tong gano'n. Kasi ang hirap naman nung nakaupo ako na gaganunin ko to, di ba? So yun lang. QJ Motor, sana ma-improve nyo itong mga maliliit na bagay na to kasi very basic lang naman to. Alam ko kayang-kaya nyong ayusin to eh. Sunod ko na dito guys itong brake master natin o yung brake fluid tank natin. Kung makita nyo ay wala na tong pintura, na kinain na siya nung brake fluid natin kasi nagli-leak yung brake fluid natin. Pati tong kabila ay nagsisimula na rin na mag-leak. So may time na nag-leak na tong brake fluid natin, tapos ayan, natuluan tong fairings natin dito sa side packet natin. So ayan, natanggal yung pintura niya. Kaya yun lang, ewan ko kung bakit nagli-leak yung brake fluid dito sa mga brake master natin. So nagpunta ako sa kasa, tinanong ko, syempre sabi nila ay yan daw talaga isa sa mga issue ng mga Fortis 160 tsaka na mga ATR. So ang ginawa nilang remedyo ay nilagyan nila ng parang sealant dito sa takip. Kaso parang ganun pa rin siya. So sana ma-improve to. Hindi ko alam kung ako lang nakaka-experience nito, pero yun nga, medyo nakakahinayang kasi ang pangit na niya tignan. And medyo delikado siya kasi mabilis siyang makaubos ng brake fluid guys. Though makikita naman natin dito yung level ng brake fluid natin, pero syempre kung nagli-leak siya na ganyan,
imbis na aabutin ng ilang taon yung brake fluid natin, ay mapapaigsi yung lifespan ng ating brake fluid. And punta naman tayo guys dun sa mga bagay na sa tingin ko ay may improve pa ng QJ Motor. Kung nagbabalak pa silang maglabas ng version 2, version 3 nitong Fortress 160, ay unahin ko na dito yung sa may kabitan ng plate number, kasi hindi direct may kakabit yung mga plate number natin dito sa kabitan sa may tapaludo natin, kasi hindi katapat yung butas ng tapaludo dito sa butas ng ating mga plate number. So QJ Motor, alam nyo naman siguro na sa Pilipinas nyo ilalabas itong motor, so bakit kaya hindi pa natin naitapat yung butas nito? So, sana in the future, kung sa mga future version ay tama na natin ito. So, para hindi na namin kailangan bumili ng bracket para lang maikabit yung aming mga plate number. Sunod ko na rito guys yung compartment naman nitong ating Fortress 160. So, nabanggit ko na rin ito sa mga nung gumawa ako ng likes and dislikes ko dito sa Fortress 160. Medyo may kaliitan yung compartment niya. So sa lapad ng motor natin na to, hindi kasya yung isang full face helmet dito sa compartment. Though marami ka pa rin namang mailalagay, and tulad nito meron akong kapote, tumbler, and medyo maluwag pa naman. Pero yun nga, sana in the future ay magawa nila ng paraan, magawa nila na space na magkasya na dito sa compartment yung isang full face helmet. And sunod ko na guys yung ating handlebar na paling yung pagkakakabit. And hindi naman siya nakakaapekto sa aking driving, pero yun lang, medyo weird siya kasi handlebar paling. Nakakailang lang siya minsan, pero yun nga, siguro nasanay na lang din ako. So dito pa lang pakita ko sa inyo. Ewan ko nakikita nyo. So dito pa lang guys, may offset na talaga siya. So mas malaki yung gap dito sa kaliwa, kaya yung handlebar natin, imbis na tuwid siyang ganon, ay parang nakaganon siya. Yan. So hindi naman siguro lahat ng unit ay ganito. So natapat lang siguro sa akin na talagang paling siya. So hanggang hindi ko pa napaayos guys. And nung una hindi ko talaga siya nakita. So sinakyan lang nung tatay ko. Tapos yun, binanggit niya sa akin na parang paling nga daw yung aking manibela. And nakikita rin sa mga videos ko. So may mga nagko-comment doon, nakikita na boss, parang paling yung manibela mo. And yes, tama. Paling nga po yung manibela ng aking Fortress 160. In the future siguro papaayos ko na lang ito. Medyo matrabaho lang kasi yun, kasi baklasan niya ng fairing sa harap. And titignan natin guys kung pag marami na tayong time, mapaayos na natin to. Sunod ko na guys itong ating TFT panel gauge display. So for your information guys, hindi natin magagamit or hindi natin mapipindot yung settings natin kapag tumatakbo yung motor. So hindi natin ma-open yung settings natin, hindi tayo makakapagkalikot ng settings habang tumatakbo yung motor. So ang magagamit lang natin ay yung trip meter. Ma-check natin yung trip 1, trip 2. Pero bukod doon ay wala na. And sana in the future ay pwede na naming patayin yung
itong mga ilaw dito sa handlebar natin. Kasi pag umaga nakasindi pa rin siya on default, hindi siya napapatay talaga. So sa umaga nakasindi pa rin yan yung mga backlight. It's a good features na may mga backlight yung ating mga pindutan dito sa handlebar. And maangas din siya tignan, pero syempre pag umaga hindi naman na to kita eh. So nagko-consume rin yan ng baterya. So sana in the future pwede na naming patayin to, yung mga backlight key. Next ay yung traction control. And don't get me wrong guys, kasi hindi ako disagree sa traction control nitong motor, pero on default kasi ay naka-on talaga yung ating traction control dito sa Fortress 160. Sana in the future din, sa mga future version, ay on default nakapatay siya. Tapos pwede naming sindihan yung traction control kapag kailangan talaga namin ng traction control. Kasi yun nga, yung traction control medyo nakakapigil siya. May pigil siya sa hatak ng motor, kaya sana in the future mabaliktad nila to, yung default niya ay nakapatay yung traction control. Tapos dito sa settings pwede naming i-on yan kapag kailangan namin. So sulit ba ang Fortress 160 pagkatapos ng isang taon? So para sa akin, oo, sulit naman, kasi hindi lang siya pang forma, kundi very reliable din pang daily service, daily commute, yun, pang daily usage. Syempre matipid din sa gas, at yung nakakauwi at nakakapasok ka on time ng ligtas at komportable sa bawat biyahe. Sa tingin ko doon pa lang ay panalo na tayo. Tsaka para sa price niya, sa performance, sa features and safety features, kasi meron na rin tong dual ABS, traction control, and kung ano-ano pang features. So sa tingin ko ay good buy na rin talaga ito for 2025. Kung nagbabalak kang kumuha ng ganitong motor, ay wag na, kasi dadami lang kaming naka Fortress 160 eh. Joke lang. Pero yun nga, kung isa nga tong Fortress 160 sa kino-consider nyong kunin bago matapos yung taon or sa susunod na mga taon, ay guys, panalo na to. Sobrang sulit. Hindi siya perfecto, pero para sa akin sulit na to guys. Pero syempre guys, kayo pa rin ang masusunod niyan. Syempre depende pa rin yan sa budget nyo. At saka kunin nyo yung motor na gusto talaga ng puso nyo. And kung umabot ka nga sa part ng video na to, ay siya malamang tinapos mo tong video. Kaya maraming salamat sa panonood nyo guys. So like nyo na rin tong video ko, and subscribe ka na rin sa channel ko para wala kang ma-miss out na mga content or videos tungkol dito sa Fortress 160. And kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Bye bye.